naging parang atakdog. Dahil kung basta magsalita, parang atakdog. Alam nyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang atakdog. Alam mo ba, atakdog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng atakdog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PH. Heto na nga po si Manong Chavit Singson. Pinatulan niya na itong si Attack Dog Claire Castro. Alam naman po natin na butangera itong si Claire Castro. Noong hindi pa yan inappoint ni Marcos Jr. dyan bilang USEC niya mga kapdit, kung tirahin niya, banatan niya si Marcos Jr., matinding-matindi ho yan. Hindi pa ho kasi siya nababayaran noon. Pero dahil ngayon mga kapdit, nakakaupo na siya dyan bilang USEC, Duterte na ho ang kanyang binabanatan mga kapdit. Kaya naman, sumagot na itong si Manong Chavit patungkol sa pagbubunga nga nitong si Claire Castro. Lahat naman po kasi mga kapdit basta hindi admin ni Marcos Jr., basta kakampi ni Marcos Jr., safe ka dyan kay Claire Castro. Pero pag lumampas ka sa linya, alam mo na, babanatan at babanatan pa po niya. Kaya mga kapdit, itong pagrebat ni Manong Chavit kay Attack Dog Claire Castro, nakakatawa dahil totoong totoo lahat ho ng sinasabi nitong si Manong Chavit sa kanya. Pag nakakita ng pera, agad hong kumakagat. Pag nasa palpalan ng pera si Claire Castro, agad ho siyang kakagat at magpuputak-putak na naman. Kaya mga kapdit, pakinggan ho natin etong naging pahayag ni hindi pala attorney mga kapdit, Governor Manong Chavit Singson. Magandang oras po sa inyo lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam nyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, USEC Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam nyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ko mas isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. Yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR.
Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O, kung hindi, pag-court, BCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Melionaryong Robles. Paano ho hindi magiging milyonaryo mga PCSO? Sila lang din naman po yung kumukuratsa dyan. Diba? Tsaka isa pa mga ka-update pagkatapos kahong gamitin nitong ni Marcos Jr., tandaan nyo ba? Itong matindi pa, kung parang bulldog kung tumahol to si Torre. Ginamit ho si Torre. Diba? Ginamit si Torre. Anong nangyari? Bibigyan daw ng panibagong mataas na posisyon. Nasaan siya ngayon? Nakikisali ho siya sa taong bayan noong rally. Diba? Ganyan ho yung utak nila. Pag nagamit ka nila, tsupi ka na. Ganyan ho yung ginawa kay Mang Chabit DN noon. Noong kampanya pa lang ni Marcos Jr., tinulungan ho siya ni Mang Chabit manalo. Kinampanya niya ho yan, si Marcos Jr. Kinampanya niya ho yan, kaya nanalo. Diba sinabi naman po ni Manong Chabit noon, mga ka-update, hindi niya pwedeng sabayan si BP Sara. Kung magpe-presidente si BP Sara, siya, si Bongbong Marcos, mag-vice president. Hindi ho sila pwede maglaban dahil alam po ni Manong Chabit, mga ka-update, hindi mananalo si Marcos Jr. kay BP Sara pag naglaban sila sa parehong posisyon. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya ngayon mga ka-update, si Manong Chabit naman ho, yung tinitira nila, matapos ho siyang tulungan si Marcos Jr., matapos siyang tulungan nitong si Manong Chabit, ano pong ginawa? Hindi na ho siya kinikilala bilang kaibigan. Ina-atchapuera na ho siya. Diba? Ganyan po yung admin ni Marcos. Pag nagamit ka na nila mga ka-update, babanatan ka na at papaalisin ka. Diba? Ganyan po yung ginagawa nila ngayon. Pumunta sa bahay. Oh, Manong, gusto kitang tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay, lahat ang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan. Dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Direktor lang ng piso, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na direktor. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Makantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog.
ulol na aso, pag nakaamoy ang pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na. Yun na pulis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Ako, pakawa mo nga yun. Hindi ko lang nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Pores, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Eto. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ho yung mga resulta pag binabanatan ho si Manong Chavit, 'di ba? Natatandaan niyo po ba? Pinaalis niya sa pwesto yung nakaluklok na presidente noon, si Estrada. Tapos ngayon, hahamunin na naman ho nila ng gulo. Etong si Manong Chavit, natural, may resibo ho yan. May resibo ho yan at may ipapakitang ebidensya, lalong-lalo na dyan kay Marcos Jr. Nakita niyo naman ho, ipinapakita niya yung mga resibo ng plunder. Plunder ni Marcos Jr. Kaya wag na wag ho nilang hahamunin yang si Manong Chavit. Record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl, na wala akong interest sa business. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay-Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manong Chavit sir, hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo, kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. Okay, so good day po taong bayan. We're back for our second video for the night at ngayon papag-usapan naman po natin yung issue sa Senate. Okay, so currently, di ba, meron pong Blue Ribbon hearings dun sa flood control issue and then yung pinaka-last development po doon, nag-testify si Sergeant Orly Gutesa kung saan pinangalanan niya na sila Speaker Martin Romualdez and then may mga sinabi rin po siyang mga Aguada Street doon tapos biglang inatake yung notaryo and anyway po kung gusto nyo mas maintindihan yung notaryo issue, meron din po akong video for that so panoorin nyo lang po
po yun. Pero going back po, after ng notaryo issue na yon, yung mga senators po, specifically si Senator JV, yung medyo nagpaparinig-rinig sa media bigla. Like ito po, sinabi niya, it's not only me. Around 5 of us thought of being independent. Diba? At yung rason daw niya, the focus should be on the real culprits of the modus scheme, but it seems to be getting lost there. Okay? So kung titingnan po natin yung comments si Senator JV, ang sabi niya, the focus should be on the real culprits. Diba? So parang similar po dun sa message din ni Senator Chis Escudero. Okay? So anyway po, ngayon i-discuss ko sa inyo yung mga posibleng mangyari sa Senate this tomorrow po siguro or later on this week. Okay? So anyway, start po tayo sa discussion. So yung pinaka-facts po ng discussion natin is unang-una po, this stemmed or nagsimula po to dun sa last Blue Ribbon hearing involving si Sergeant Orly Gutesa. Kasi after po nun, hindi na nagka-Blue Ribbon hearing. Tapos supposedly this week, meron din dapat, kaso kinancel na rin po nila Senator Ping Lacson. And prior to that cancellation po nila Senator Ping nung Blue Ribbon hearing, ito na nga yung nangyari. Nagpaparinig-rinig na po sila Senator JV na not only me but around 5 thought of being independent. Okay? So anyway po, after nito, yun nga, ang nangyari next dyan is this one, Blue Ribbon hearing canceled, and then ito, basahin nyo na lang kung ano yung rason dyan. Makikita nyo po to sa Facebook page ko. Okay, so nagkaroon ng cancellation ulit ng Blue Ribbon hearing this week, and then yung pinakabagong development po after this one, naglabas bigla ngayon ng statement si Senator Ping Lacson na magbibitiw na siya as chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Hindi man chairman ng Blue Ribbon, tuloy ang laban ni Senator Ping Lacson kontra katiwalian. So I'm guessing this is now the official resignation of Senator Ping from the Blue Ribbon. This was posted 2 hours ago lang po, today, October 5, 2025, Sunday. So yan po yung pinaka-facts, okay? So number 1, tandaan natin, after Sergeant Orly Gutesa's Blue Ribbon testimony, natigil lahat. Then si Senator JV, nag-press con na, nagpa-interview na sa media. And then number 3, kinancel yung Blue Ribbon hearings. Kahapon lang po yun, kagabi actually. And then today, Sunday, nagkaroon ng resignation from Senator Ping Lacson from the Blue Ribbon hearing. Okay, so yan po yung pinaka-facts ng magiging discussion natin. At ang sagot po dyan is yes, pwede po yan palitan ng Senate yung leadership nila at any time as long as they have the majority vote. Ganyan lang po yan yung process talaga sa Senate pati sa House of Representatives. Kung gusto palitan, pwede lang po yan mag-motion to declare vacant the seats and then magbobotohan sila at mag-election kung sino yung magiging Senate President. So despite the short term pa lang ni Senate President Tito Sotto, pwede po yan siya ulit palitan assuming makuha na ngayon ng minority yung majority. Okay, so wala pong prohibition na ganyan sa Constitution kahit na po weekly pa yan sila talaga magpalit. Pero ang issue lang po sa ganyan, kung palit ng Senate leadership in a very short span of time, of course, ang maapektuhan po dyan is yung trabaho na ginagawa nila sa Senado kasi magkakaroon yan ng transition phases sa change of leadership na naman. Tapos maglilipat na naman po yan ng mga gamit, ng mga staff. So kaya ko po nasabing maglilipat ng gamit kasi sa House po, merong specific office na Speaker's Office talaga. So I'm assuming sa Senate, meron din po sigurong Senate President's Office, although hindi ko fully masabi kasi hindi po ako nakabisita during my time in Congress. So anyway po, ang point ko lang, ang dami pong mga transition phase, diba? From maglilipat pa lang ng mga gamit, ng mga files, ng furniture, and then of course yung mga close-in staff din po niya ng mga senator, dadalhin din po nila yan dun sa bago nilang leadership position. So yung mga dating nakaupo dun, na co-terminus with the Senate President, tatanggalin yun, papalitan ng bago. So yan lang po yung maging dilemma talaga niyan kung palit ng leadership ng House natin sa Congress. There will be a delay in the work done lang because of the transition phase. Pero kung gugustuhin po talaga ng senators natin magpalit, wala pong prohibition yan sa Constitution. Okay? So ang masasabi ko lang po dyan, unang-una po, medyo alanganin pa kasi ang sabi ni Senator JV dito, around 5 of us ang aalis pero gusto nila maging independent, 'di ba? So pag independent po, hindi yan part ng minority or ng majority. So hindi yan kasama sa bilang ng Senate President. And then ang next scenario naman po natin, let's say 4 ang pumunta sa independent and then isa pumunta sa minority. So ang mangyayari, magkakaroon na ng 10 majority, 10 minority, and then 4 na independent. So ang question dyan, ano po ang magiging status doon ng Senate presidency? So ang sagot po doon, wala rin pong magbabago sa
sa Senate presidency kasi hindi po nakuha ng minority yung majority vote na requirement. So ang mangyari, magkakaroon lang po ng maintenance of the current status ng Senate leadership. So in other words po, in simpler terms, mareretain po ni Tito Sotto yung Senate presidency kung maging 10 majority, 10 minority at 4 independent. Okay? And the reason po is because ang nakalagay specifically sa Constitution natin, so nasa Section 16, Paragraph 1 po yan ng Article 6 ng 1987 Constitution. Kung makikita po nyo dito, ang sabi, shall elect its president, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Okay, so when you say of all its respective members, majority po of the number 24, di ba? Kasi all the respective members of the Senate is the number 24. So ang magic number po is 13 para ma-elect ka as Senate President. So dun po sa mga diniscuss natin, kung let's say 10-10-4, wala pong change yun kasi yun nga, walang nakakuha ng majority number na 13 of all the members, di ba? And kung let's say naman 11 na yung maging minority, tapos 10 pa lang din dun sa kabila, dun din po magkakaroon din ng problem kasi wala pa rin pong majority vote of all its respective members, di ba? So in other words po, ang point ko lang talaga dito, big deal talaga or malaking factor na itong 5 dapat sumama talaga dun sa minority para maging 14 na sila. So kung 14 sila, tapos 10 yung kabila, ayun, may majority na po sila of all the respective members. Therefore, pwede na po palitan yung Senate President. Pero kung ganito pa lang na hindi sila mag-fully commit, medyo alanganin pa because of the wording ng Constitution natin na majority vote of all its respective members. So yung babasihan nga po is the number 24, majority of the number 24 at hindi lang simple majority. Okay? So anyway, hopefully klaro po yan. So sa akin lang po personally, wala pong problema magpalit ng leadership basta ma-address lang sana yung mga concerns talaga ng people of the Philippines, of the taong bayan. Kasi kung titingnan po natin ngayon the way the Senate Blue Ribbon hearing is being conducted, parang may may partisan participation pa rin talaga, may politicking basically. Kasi pag sa Senate ngayon, puro na lang kapwa senadors yung mga tina-target. Kung ako po tatanungin, it's highly unlikely po, di ba, na walang congressmen involved. So parang unfair naman kung puro lang senators, hindi natin makikita yung full picture talaga ng mga bagay-bagay. Kasi yun nga, di ba, like what I've explained before, yung mga district congressmen po, yung may direct supervision ng mga districts nila, mga DPWH districts nila. So parang imposible na yung district congressman hindi in-implicate, pero ngayon sila Senator Joel, sila Senator Cheese, sila yung mga in-involved dun, di ba? And klaruhin ko lang po hindi ko sinasabing walang liability sila Senator Cheese, Senator Joel Villanueva, so on and so forth. Kung mapatunayan talaga later on na may involvement sila, may liability, wala pong problema doon. Dapat managot po talaga yung managot. Basta ang sa akin lang po, like what I've already explained before, dapat there should be an application of the Equal Protection Clause in relation sa pag-prosecute at pag-investigate nitong mga flood control anomalies kasi parang ang tina-target lang is yung mga opposition senators, di ba? Yun yung observation ko po as a political observant. Tingin ko naman po, isa akong reasonableng political observant di ba? So again, ang point ko po dito, hindi ko pinoprotektahan sila Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero. If it will be established later on that they had participation, then so be it. Pero dapat yung mga nasa House din po ay matingnan din ng maayos kasi yung House of Representatives po, di ba, yung una yung pinangalanan nga or minention na merong ilan yun, 60 plus na contractors. Bakit biglang parang nakalimutan na po yun, yung mga contractors naging na lang bigla, puro na lang senators yung inaatake. So the way I see it po ngayon, yung nangyayari is parang hindi patas or hindi equal yung investigation na gaganap. But again, I would just like to reiterate kasi sasabihin na naman yan, DDS lawyer ako. Kung may liability talaga sila Senator Cheese, wala pong problema doon. Pero dapat din po yung mga congressmen na pinangalanan or allegedly involved, maimbestigahan din ng maayos, di ba?